Mayroong ilan ng mga kababayan nating Pilipino ang piniling maagang dumalaw sa Manila North Cemetery para bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ilan sa kanilang mga dahilan ay para makaiwas sa siksikan at mahabang pila sa mismong araw ng undas. Si Kate Renia, una sa balita. Bago pa man sumapit ang undas, naabutan na naming namimili na si Nanay Corazon ng mga bulaklak sa tabi ng Manila North Cemetery. Alay-an niya ito sa kanyang yumaong asawa. Bukod kasi sa paggunita ng araw ng mga patay, ipinagdiriwang din niya ang kaarawan ng kanyang mister. Kasi birthday nung aking darling. Tapos, hindi na kami makikisiksik sa one. Kasi maraming tao. Ngayon na lang. Maglilinis, mag-aano ng kandila. Isa rin ang senior citizen na si Nanay Delia na mas piniling bumisita ng maaga para dalawin ang kanyang mga mahal sa buhay. Dagdag niya, babalik pa sila sa November 2 kapag humupa na ang dagsa ng mga tao. Yung asawa ko tsaka mga kapatid ko. Tapos bakit nyo na yung napili ngayon kaysa November 2? Kasi senior na ako, mama, malayo kasi yun sa amin, sa dulong-dulo. Kaya ngayon na ako pupunta. Tapos pagkatapos ng undas, mga 2 babalik kami dito. Naghahanda naman sina Joy tuwing sasapit ang undas para magsalo-salo kasama ang kanyang pamilya. Tauna na tradisyon na anya nila ito ng kanilang pamilya, kasabay ng maagang pagpunta sa puntod ng yumao nilang lola at kuya. Kasi since na every year naman po namin to ginagawa, mas pinipili namin na mas maaga kasi para mas less crowded. Yun, kasi may mga senior kaming kasama, maluwag, nakakapasok yung sasakyan, hindi kami hirap sa parking, yun. Ayon pa kay Joy, mahalaga para sa kanyang pamilya ang okasyong ito dahil hindi lang nito pinagtitibay ang kanilang bonding, kundi pag-alala rin sa magandang memoryang iniwan ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Siyempre ito rin yung time para mag-gather yung family. At the same time, inaalala mo yung time na kasama mo yung pamilya mo nung nabubuhay pa. Samantala sa amin din pag-iikot sa loob ng Manila North Cemetery, may ilang mga pamilya at caretaker na ang naabutan namin na naglilinis ng mga puntod bilang paghahanda sa paparating na undas. Isa na nga rito si Grace, caretaker sa Manila North Cemetery. Base sa aking panayam sa kanya, mayroon na siyang 15 inaalagaan ng mga puntod dito sa sementeryo. Kasi na rin ako dito mga nasa 20 years na. Bago-bago pa lang. Ayon kay Grace, maayos naman ang kinikita niya bilang isang caretaker pero kailangan niya pa rin ng isang trabaho para mapagkunan ng sapat na kita para buhayin ang kanyang pamilya. San kulang din. Kung ito lang aasahan mo, kailangan meron ka rin talagang experience. Tulad ko, nagmamanicure din po ako. Nagmamassage. Yun, dami ko. Pagkatapos ko, pupuntahan ko to, lilinisin ko pa. Pero para kay Grace, may hatid na saya sa kanya ang pagiging isang caretaker dahil napapaligayaan niya nila ang mga yumaong ipinagkatiwala ang pag-aalaga sa kanya ng mga kaanak sa pamamagitan ng pagpapanatiling malinis ang hinihimlayan. Masaya kasi napapaligaya namin yung mga kaluluwa, yung mga patay na kasi may mga trabaho din yung mga pamilya nila. Kaya baga sa nililinis talaga, pinagkatiwala sa amin linisin. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, mararanasan ang dagsa ng mga bisita sa October 31 hanggang November 2. Nasa higit 2 milyong katao naman ang inaasahan na dadalo sa mismong undas sa naturang sementeryo ngayong taon. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Kate Renia, Alauna sa Balita, Congress TV.